Magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayong umaga ay galing po ako sa amin sa Buktol, Hagna. So hanggang dito sa Tawala, Panglao. So grabe, iba yung na-discover ko ngayon kaysa nung nakaraan. Kasi alam nyo ba na kung nung nakaraan nang sabi ko ay 79 kilometers ay hindi pa lobat. Alam mo ba ngayon na umabot na po ng 89 kilometers pero hindi pa rin siya as in totally lobat. Meron pa siyang 2 bars. So grabe, umaabot na ng 89 kilometers from Buktol, Hagna to Tawala is hindi pa siya nalobat. So sayang nga lang kasi yung time na bumiyahe ako papunta sa Tagbilaran is isang beses akong huminto. Dalawang beses pala sa Hagna mismo may binili ako na coffee. At the same time, pagdating ka ng Luway, huminto rin ako kasi umihi ako. Yun nga lang kasi, nung huminto ako, pinatay ko yung ignition. Kaya nangyari, hindi natuloy nakita yung actual talaga na kilometer range na magdi-display sa dashboard. Pero ito po ay totoo na nangyari na talagang umaabot na po siya ng 89 kilometers mula sa amin sa Buktol hanggang dito sa Tawala, Panglao ay talagang grabe, napakasulit. Isipin mo yun, ang layo na yung 89 kilometers from Hagna, Buktol to Tawala, Panglao. So grabe, ganun katipid. Umaabot na siya ng 89 kilometers. Posible pa talagang umabot pa ng 90 pataas yung kilometer range as long as i-charge mo siya ng minimum na 10 hours. Nang sa ganun is talagang aabot yung range ng ganong kilometers. Kasi yan, ito ay nangyari po sa akin sa actual experience ko po na nangyari sa akin ngayon sa pagbiyahe ko sa amin at dito pa ngayon sa Tawala, Panglao. So nakita na naman kahapon yung video ko na galing ako sa Hagna papunta dun sa amin sa bukid. So talagang ang layo na nun. Paakyat pa yung daanan yun, Talbang Tarik. Pero pagdating naman sa amin papuntang Hagna, medyo hindi na masyadong matarik. Puro pababa naman, pero meron pa rin mga paakyat. Pero proud ako na sabihin na talaga ang tipid yung ganitong e-bike brand na Hatasu. Kasi isipin mo yon, kung nakaraan ang sabi ko 79 kilometers, yun po ay galing lang mismo sa mismong Hagna Municipality. Doon ko mo kasi iniwan nung nakaraan yung e-bike ko kasi para nang sa ganon ma-charge ko siya. At the same time, para kinabukasan is doon na ako sa landmark mismo ng Hagna. So nag-commute lang ako nung nakaraan papunta sa amin from Hagna to Buktol. Pero nangyari nung umuwi ako nung nakarang araw, grabe, umabot siya ng bukid. Tapos pagbalik dito ngayon sa Panglao ay talagang umabot na siya ng 89 kilometers pero hindi pa siya as in totally lobat. Kaya grabe, napakatipid. Sipin mo sa ganong range na 89 kilometers pero hindi pa siya nalobat. Talagang posible pa na aabot siya ng 90 to 95 kilometers. So grabe, napakatipid. Basta ang tips ko, huwag ka lang bumaba sa 8 hours. Mas maganda 10 hours na minimum. Yan, posible ka nang aabot ng 80 pataas na kilometer range na itatakbo sa ganitong e-bike na Hatasu. Pero wag mong isagad sa number 3 na sobrang yun yung pinaka top speed. Lagay mo lang sa top 2 na hanggang 28 to 30. Hindi siya masyadong mabilis pero at least mas lalong tataas yung kilometer range. So yun yung tips na i-share ko sa inyo is based on my experience. So yun lang po. maraming salamat po. Kita ko pala yung actual